Hello! Maligayang araw po muli sa inyo at minsan pa, thank you for joining me once again sa isa na naman po edisyon na ating programang Solution for Grace-Based Devotions, of course, with me, your host, Laverne. At ito nga po ang ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And tonight, napakaganda po na ating tanong na bibigyan ng tugon. Of course, ang paghuhugutan po nito ay ang mayamang Ebanghelyo na ating Panginoong Jesucristo. Kaya kaibigan, ano man po inyong mga ginagawa sa panahong ito, at alam ko marami po sa atin ay nasa ating mga tahanan. At bilang pagsunod po natin sa direktiba na ating pamahalaan sa panguna na ating Pangulong Duterte, napakasarap po talagang isipin na tayo po ay pinapangalagaan bilang pagsunod po sa pinapatupad na Enhanced Community Quarantine. So tayo po alam po hindi po aksidente na tayo po ay nagsama-sama at ito po ay para tayo po ay lumago at makakilala pa sa yaman, kabutihan, pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos. So sa mga kaibigan ko natin na kabubukas lang ng inyong mga cellphone, mga PC or laptop, hindi po aksidente na kayo po ay nariyan para po pag-usapan natin ang may kinalaman po sa ating buhay-buhay. Siyempre pa dito lang yan sa iyong programang Solution, Your Grace-Based Devotions, of course with me, your host, Laverne. At ito nga po muli ang programa kung saan ay bibigyan po natin ng tugon ang ating katanungan. At alamin po natin sa gabi ito, ang Diyos ba ay nagagalit po sa atin? Ito po yung iikot at iinog ating mga pag-uusapan. Of course, manatili lang po kayong nakatutok at nanonood at habang inihahanda niyo po ang inyong mga ballpen, lapis at papel. At syempre ang Biblia at tawagin na po sila nanay, sila tatay, ang buong pamilya. Sabihan po, buksan na yung mga cellphone at sabayan na po ang iyong kaibigan na sila Laverne at tayo po magbago study. Narito po muna ay isang paalalang awitin po sa atin na bilang paghahanda sa ating mga gagawin. Dito lamang yan. Syempre pahatid sa inyo ng programang Solution, Your Grace-Based Devotions, of course with me, your host, Laverne. Isang makasalanang katulad ko ang humingi ng pabor sa'yo, Heso Kristo. Bago ang pananaw, maging ang damdamin ko, nagliwanag ang isip at ang aking mundo'y nagbago. Pag-ibig mo sa puso ko ay parang batis, tahimik na tumitubo pagkat wala ng galit. Minsan pang pinatunayan ng Amang nasa langit na walang imposible. Sino ka man at ano pa man ang iyong pinagmulan, kapayapaan ang iyong dala sa puso ko't isipan. Kapayapaan ang nagbibigay sigla sa aking katawan. Kapayapaan ang naghahari sa aking tahanan. Oh, tunay na ikaw, Jesus, ang aking kapayapaan.
Maraming salamat sa awiting ating napakinggan na siyang nagatid po sa atin sa ikalawang bahagi ng ating programa. Dito yan sa inyong programang Solution, your grace-based devotions. Of course, with me, your host, Laverne. At ito nga po ang programa kung saan ay hatid natin ay tugon sa ating bawat tanong. At napakaganda po ng tanong na bibigyan po ng tugon sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito. At syempre pa, ang aming pong pagbati sa ating mga kababayan, bagaman kayo po ay nasa labas ng Pilipinas o saan mang panig ng daigdig, isang good morning, good afternoon, and good evening. Mula po dito yan sa aming maliit na studio. And of course, mga kaibigan po natin, mga kababayan natin, dito po sa Mega Manila at sa mga probinsya sa buong Pilipinas, isang mapagpala at mapayapang gabi po sa atin. Tayo po napapanood every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays tuwing gabi via Facebook Live. So salamat sa Panginoon sa ating technology na ito. At syempre, kung kayo po ay hindi makasunod sa ating Facebook Live, this is good news dahil tayo po ay pwedeng masubaybayan via our YouTube channel, and that's Mismo TV. M-I-S-M-O TV. Pwede niyo pong balik-balikan yung ating mga nakalipas na episode at mapagyaman po tayo sa tunay na tinitibok ng puso ng Diyos para sa atin. At patuloy po natin maunawaan ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesucristo, at ito po ang tumutukoy sa Ebanghelyo ng kanyang biyaya. So once again, Facebook Live at YouTube, pwede po kayong mag-subscribe na rin po doon para kayo po ay nakakasabay, nakaka-jamming po namin, at tayo po yung lumago ang ating kaluluwa sa yaman at nananaga ng kapahayagan ng salita at ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So muli po, sa mga kabubukas ng kanilang mga PC, laptop, or cellphone, this is Solution, your grace-based devotions. Of course, kasama niyo po ang inyong kaibigan, and my name is Laverne. At ito na po yung panahon. Alam kong ready na po kayo dahil ready na ako at excited na po ako. Nandiyan na inyong mga ballpen, lapis, at syempre may papel. At syempre ang Biblia po natin, at kasama na ang buong pamilya. Nakabukas na rin ang kanilang mga gadget. At salamat po for joining me. Ito na po yung ating mga pag-uusapan at ito sa inyo ng programang Solution. Muli po isang napakaganda at pinagpalang gabi po ang aming pagbati. Mula po dito yan sa aming studio, at welcome po dito yan sa ating programa Solution, your grace-based devotions. Of course, kasama ninyo ang inyong kaibigan. My name is Laverne, at tayo po ay mag-aaral sa loob ng ilang minuto. Ay dalayan ko po na patuloy po tayong matuto sa tunay na tinitibok ng puso ng Diyos, at patuloy po natin maunawaan ang kanyang nananaga ng ebanghelyo. Siyempre, ito nga pong programa kung saan hatid ay tugon sa ating bawat tanong, at ang gagamitin po natin at paghuhugutan natin ang tugon sa ating bawat tanong. Siyempre pa, hindi po galing sa akin. Ito po ay mula po sa kapahayagan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil the more po tayo nakikinig ng kanyang salita, ito po dumarating ang pananampalataya, napapagyaman po yung ating pagkakilala sa kanya. At bilang pagsisimula po at bilang paglalatag po ng ating mga susunod na topic po for tonight, gusto ko munang balikan po at magkaroon tayo ng konting review mula sa ating mga pinag-usapan kahapon. At syempre, ngayong araw pong ito ay patuloy po nating pagyayamanin mula po sa ating mga pag-aaralan ang talaga naman pong kabutihan at pag-ibig at sakdal na pagmamahal po sa atin ng Diyos. Dahil kahapon ay binigyan po natin ng tugon ng isang katanungan, what is the antidote to fear? Kasi pangkaraniwan, pag tinatanong po natin, ano ba yung antidote or yung lunas sa pagkatakot or takot o pangamba? Pangkaraniwan, kapag binabasa natin or nagmamasyal tayo sa Facebook, makikita natin ay the antidote to fear is faith. Pero kaibigan, alam mo, mas maganda pong sagot sa atin ng Biblia, at pag-usapan po natin ito kahapon. Hindi pala faith ang antidote sa fear, but it's God's perfect love. So hindi po basta-basta love, it's God's perfect love. It's found in 1 John 4:18. It says, there is no fear in love, but perfect love cast out fear. Now, ang tanong po natin kahapon, kaninong love or kaninong perfect love ang tinutukoy para daw po mapawi kapag tayo po na-establish sa pagmamahal na ito, na sakdal, ay papawiin po nito, tutunawin at gugunawin anumang pong takot at pagkatakot na meron po tayo. Ito po ba yung ating sakdal na pagmamahal sa Diyos o yung kanyang sakdal na pagmamahal ng Diyos para sa ating mga tao? Well, the answer is, of course, ang tao po, ikaw at ako, wala po tayong kakayahang magmahal ng sakdal. So, hindi po natin kakayanin. Ang tanging may kapangyarihan at kakayahan
na magmahal ng ganap at sakdal. Walang iba kundi ang ating Diyos Ama sa langit. Kaya po nga ibinigay sa atin ang kanyang bugtong na anak. John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Tingnan niyo po yung talatang yan. Dahil nilagay po ng Banal na Espiritu, sinulat pa niya yung dalawang letters so. Ibig sabihin po ng word na so ay sobra or may intensity. So, for God so loved you. So, siya po ang nagmahal that He gave. Siya rin po ang nagbigay. His only begotten Son. Yung kanyang anak, ibinigay po sa atin. Wala po tayong iniambag. Siya po ang nag-initiate po lahat. Why? Because God is so in love with you. So, for God so loved you. May intensity. So, hindi lang po kayo mahal ng Diyos. Tayo po ay mahal na mahal ng Diyos. Wow, praise God. So, to answer the question, what is the antidote to fear? Napag-alaman po natin, it's God's perfect love. And it's found in 1 John chapter 4, verse 18. Ngayon, ipagpapatuloy po natin still with this verse. Napakayaman po ng talatang ito. So, importante po maunawaan natin kung tayo po ay naitatag or established sa sakda ng pagmamahal ng Diyos, wala kang magagawa. Ito po ay gugunawin niya, tutunawin niya, papawiin niya anuman pong takot at pagkatakot at pangamba na meron ka. At kung anuman po yung mga balita na naririnig po natin, meron tayong pangahawakan. Di ba? The more po na napapagyaman, ang katotohanan ng mahal ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos, I should say. Mapapawi po yung takot natin. At ito po ang kapangyarihan kapag tayo po ay na-establish sa katotohanan ito. So ngayon, alam nyo ba, bilang pagpapatuloy, wala palang, hindi pwedeng pagsamahin yung takot at pagmamahal. Ito po ay hindi talaga pwedeng pagsamahin because still, in 1 John chapter 4, verse 14a, it says, "There is no fear in love." Sa Tagalog, sa Mabuting Balita Biblia, ayon po dito, walang kasamang takot ang pagmamahal. So, hindi pwedeng pagsamahin ang takot at pagmamahal. So, hindi ka pwedeng makipagrelasyon sa Diyos na may takot, ibang kakabaka ka, tapos naniniwala ka at the same time mahal ka niya. Walang ganong relasyon eh. Kasi kami mag-asawa, kapag even yung aking mga anak, iba yung takot na binabanggit, iba yung respeto po Pero kapag yung mga anak ko, pag hindi sila makakilos sa takot, hindi nila maranasan yung pagmamahal dahil sabi po ng talata, walang kasamang takot ang pagmamahal. Ngayon, basahin po natin hanggang ibaba. Sabi pa rin po ng verse, "Hindi paganap ang pagmamahal ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa." So talagang hindi po pwedeng pag-ugnayin ang isa sa isa. Hindi talaga magkakampi ang takot at pagmamahal. Alam niyo po sa crisis na nararanasan po natin sa ngayon about this COVID-19 disease. Actually, the virus is SARS-CoV-2. Yun po yung virus, yung disease, COVID-19. At hindi naman po lingid sa atin. Kaya nga po tayo ay nararanasan natin ang enhanced community quarantine dahil bilang pagsunod sa direktiba ng pamahalaan. Hindi lamang po ating bansa ang nakakaranas nito. Marami po. Malaking bahagi na po ng mundo ang nararanasan po ang krisis na ito. Ngayon, naririnig po natin at nababasa natin sa Facebook, sinasabi ng nakakalungkot marami. Ito raw po ay parusa sa atin ng Diyos. Ilan po iyan sa mga statement. Nakakalungkot, marami pong mananampalataya, tinatayuan nila ito. Parusa ito ng Diyos. Dahil meron tayong mga kasalanan. Meron namang iba, sinasabi nila, hindi, tinatapik lang tayo ng Diyos. Dahil ginagamit niya ang COVID-19, pamamagitan niya para ang mga tao ay mapalapit sa Kanya. Well, kaibigan, ito po ba ay totoo? Kung ito po ay totoo, hindi po magandang tapik ito ng Diyos dahil nakakatakot po ito. Kung ito po yung magmumula sa Diyos, wala kang magagawa. Pero ang katotohanan, hindi po pamamagitan ng Diyos ang COVID-19 o ang krisis na ito para tapikin ka. Kasi meron na pong ginamit ang Diyos. Meron siyang pamamagitan para ikaw ay mapalapit sa Kanya. At ito po ang kanyang kabutihan. Ayon sa Romans chapter 2, verse 4, God's goodness will lead you to repentance. At sino po yung God's goodness? Jesus Himself, right? Siya po mismo. God's unearned and unmerited and undeserved favor. Siya po ang biyaya ng Diyos. Siya po ang inilaan ng Diyos para tayo po ay mapalapit sa Kanya. Hindi po anumang trahedya, hindi anumang krisis o problema sa buhay, hindi po kailanman gagamitin ng Diyos ito. At ito po ang pagyayamanin natin sa ating episode for tonight. At ang title po na ating episode ay, Is God Mad at Me? Muli po, ito yung title natin. Is God Mad at Me? Galit ba sa akin ng Diyos kaya ako pinaparusahan ng COVID-19? Well, kung kayo po'y patuloy na naniniwala at pinanghahawakan nyo, hindi, parusa ito ng Diyos. At ginagamit sa itong kasangkapan para ako'y mapalapit sa Kanya o ang mga tao mapalapit sa Kanya. Well, kapatid,
if that is what you believe, hindi po kayo uma-agree or sumasang-ayon sa sinasabi po ng bagong kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Ang paniwala mo sa Diyos ay kung mananatili po kayong ganyan, hindi po ito ay binibigyan po natin. We are negating the finished work of Christ on the cross. Ibig sabihin, in essence, hindi mo binibigyan ng halaga kung bakit po naparito at ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Take note, bibigyan ko po kayo ng ilan po sa mga talatang ating pagbabasihan natin mga pag-uusapan para po malaman po natin at the end of the itong ating Bible study online, is God mad at me? Galit po ba sa atin ng Diyos? At ginagamit po ba niya ang COVID-19 bilang parusa? In John chapter 3 verse 17, basahin po natin sa NKJV. For God did not send His Son to the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Sa Mabuting Balita Biblia, basahin po natin. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas sa mga ito sa pamamagitan ni Kristo. So, wala po sa bokabularyo ng Diyos ang mga salitang condemnation or hatulang maparusahan. Wala po. But salvation. Of course, in John 3:17, magkasunod po ito. John 3:17 and then before that, 17, nauna po yung 16. For God so loved you that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So wala po sa bokabularyo ng Diyos ang salitang condemnation but salvation. Now, sundan pa po natin para po mapagyaman itong pinanghawakan natin. In 2 Corinthians chapter 5 verse 19 in Amplified Version, basahin po natin. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting people's sins against them, but canceling them. Because He has committed to us the message of reconciliation. That is restoration to favor with God. So, hindi lang po salvation ang laman ng isipan ng Diyos, but of course, reconciliation. Take note of this verse. Ulitin po natin that is that God was in Christ reconciling the world to Himself. So, ang kanya pong puso, He wants the world to be reconciled with Him. So, ibig sabihin, wala nang problema sa Diyos. Bakit po? Because of what Jesus did on the cross. Dahil po yung kanyang ginawa sa krus, it was an overpayment para po sa mga kasalanan ng bawat isa po sa atin. All we have to do is just receive it. Dahil ito po ay biyaya po sa atin. So, ang linaw, that God was in Christ reconciling the world to Himself. So, bakit po hindi lumalapit ang tao sa Diyos? Wala pong problema sa Diyos. Ang may problema sa bahagi po ng tao, alam niyo kung bakit? Dahil meron po silang mga naririnig na mga balita at kapahayagan na galit sa kanila ang Diyos. Ngayon, kung alam mo galit sa iyo ang Diyos, paano kang lalapit? Galit nga eh. Hindi po iyan ang mensahe ng bagong kasunduan. Kaya nga po, good news, kaya nga po mabuting balita. Ito mabuting balita that God was in Christ reconciling the world to Himself. Sundan pa po natin. Not counting people's sins against them. So, hindi raw po ibubunton o hindi po bibilangin ng Diyos ang ating mga kasalanan. O hindi po gagamitin ito laban po sa atin. Napakaganda po ng talatang ito. But, canceling them, and He has committed to us, and God has committed to us the message of reconciliation. Take note, ito pong laman ng bokabularyo ng Diyos. Ito pong puso ng Diyos para sa iyo. Salvation, reconciliation, wala pong condemnation. Malino po na sinasabi po ng talatang ito na dahil po sa pagsunod ng ating Panginoon Jesucristo sa pakay at kalooban ng Diyos Ama, sa krus ng Kalbaryo, lahat po ng ating mga kasalanan, ibinuntun sa kanyang katawan, pinagbayaran niya po ito. And that's why, muli po sabi ng 2 Corinthians 5 verse 19, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting people's sins against them. Wow! Hindi po ba good news po ito? Now, you would ask once again, bakit hindi na po ibubuntun sa atin ng Diyos ang ating mga kasalanan? Because, this is the answer, napakadali. Because once upon a time, doon po sa krus ng Kalbaryo, lahat po ng ating mga kasalanan, lahat ng ating mga karamdaman, sakit, lahat ng sumpa, lahat po ng hindi mabubuting bagay, ibinuntun po ng Diyos sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo. At ito po'y kanyang pinagdusahan, ito po'y kanyang pinagbayaran sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Nang sa gayon, ito pong mga dapat sana para sa atin ay pagdusahan at ipagbayaran natin ng ating kamatayan. Pero, minarapat po ng Diyos na si Kristo, ang kanyang bugtong na anak na lamang po, ang magdusa at mamatay alang-alang sa pagmamahal niya sa iyo. Napakaganda po ng mga katotohanan ito. Hebrews 10 verse 10. Take note of this verse. By that will, by that covenant, pertaining to the new covenant of grace, we have been sanctified. Sino po yung we dito?
believers, tayo po mga naglalat na ating pananampalataya. Take note, this is past participle. We have been sanctified or made holy. How? Through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Isang beses lang po niya nihandog. Pero since yung kanya pong sacrifice was an overpayment, yung kanyang kamatayan was an overpayment sa hinihingi po na ating na ating mga kasalanan. Sobrang sapat po ang ating Panginoong Jesus. And take note of Hebrews 8 verse 12 para po maintindihan natin. This is the main clause of the new covenant. Ito po ang pinaka-esensya kung bakit po ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. Of course, siya po nagdusa, siya ang namatay alang-alang sa pag-ibig at kanyang sakdal na pagmamahal sa akin at para sa iyo. Basahin po natin. Once again, this is the main clause of the new covenant. Hebrews 8 verse 12. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds. Sabi ng Diyos, I will remember no more. Wow, kung kayo po ay may utang, tapos napakalaki ng utang mo, hindi mo mababayaran. And then sabi po ng iyong pinagkakautangan, huwag kang mag-alala. Lahat ng iyong mga kautangan, lahat ng hindi mo kayang pagbayaran, I will remember no more. Is this good news, mga kapatid? Of course, this is good news. Ngayon, importante po maintindihan natin, and this is so good news. What a deal. Napakabuti po ng Diyos talaga. And kaya naman, kapag alam po natin, di ba, kapag tayo po dati may malaking utang tapos nabayaran, di ba, nagbibigay po ito ng kapanatagan sa buhay natin. Or ganito na lang, kapag alam mong meron kang, di ba, pag meron tayong kaibigan na alam mong naiinis sa'yo, may tampuhan kayo, di ba, ang bigat po sa puso nito. Pero kapag alam mong kayo po ay nagkasundo, kayo po ay may pinagkasunduan na, natapos na yung problema, hindi na po siya nagtatampo sa'yo, or hindi na siya nagagalit sa'yo, di ba, punong-puno po kayo ng kapayapaan. Kaya po importante talaga na unawaan po natin kung bakit ibinigay ng Diyos si Kristo para po siya ay maging atoning sacrifice or pampalubag loob. Dahil siya po ang nagbayad, nagdusa, parang alang-alang po sa ating mga kasalanan sa Diyos. Kaya kapag naintindihan po natin ang katotohanan ito po ay nagbibigay po sa atin ng ganap na kapayapaan at naniniwala tayo na meron kaming maayos meron akong maayos na tayo sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, ito yung aking right standing. Kinikilala niya akong matuwid sa kanyang harapan at hindi po siya galit sa akin. Wow! Dahil may nagbayad na po ng aking mga kasalanan at ito po ay magbibigay sa atin ng ganap na kapayapaan. Kaya pala naisulat ang Romans chapter 5 verse 1. Therefore, having been justified or made righteous, tayo po pinaging matuwid sa harapan ng Diyos by faith. Hindi po ito base sa ating pakiramdam o sa ating nakikita. Ito po ay base sa pananampalataya dahil naniniwala ka, pinagbayaran na po ni Kristo lahat ng iyong mga kasalanan, past, present, and future sins. Now, having been justified by faith or made righteous by faith, we have peace with God. Meron na po tayong kapayapaan sa Diyos. At ito po ay naganap through our Lord Jesus Christ. So the more po na naiintindihan mo yung finished work ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, kaya pala hindi galit sa akin ng Diyos. Kaya po panghawakan natin, talagang it doesn't make sense kung sasabihin mong galit sa iyo ang Diyos at pinaparusahan ka ng COVID-19. Ibig sabihin, una, hindi ganap sa iyo ang sakdal na pagmamahal ng Diyos. At ang nakakalungkot, hindi mo na iintindihan ang napakagandang ebanghelyo na ating Panginoon Jesucristo. So today, take note of this, mga kapatid. Panghawakan po natin ito, malapit na tayong matapos. We have peace with God. Paano po nangyari yun? Dahil sa Jesus po, He became the atoning sacrifice for our sins. Siya po ang naging pampalubag loob sa Diyos. Siya po ay an overpayment sa lahat ng ating mga kasalanan. Pinagbayaran niya po ito lahat sa krus ng Kalbaryo. So, malino po na sinasaad po ng talatang ito na ating binasa, na kailanman hindi ka na pwedeng parusahan ng Diyos dahil yung lahat po na ating mga kasalanan ay ibinuntun na at inangkin po na ating Panginoong Jesus sa kanyang katawan once for all. Wow! Kaya, kung may nagbayad na at meron na nga pong nagbayad, hindi mo na kailangan magbayad. Kasi halimbawa, ako po ay may utang sa bangko, tapos meron na pong nagbayad na isang mahal ko sa buhay, at binayaran niya po ito, overpayment pa. Utang ko na kunwari ay 10,000, ang binayad niya sa bangko ay 20,000 or 200 million. Sobrang overpayment po iyon. Ngayon, kung magbabayad po ako, hindi po ba nilalapastangan ko yung nagbayad? At pangkaraniwan, ganun po ang nangyayari po sa atin, mga mananampalataya. Sinasabi natin, hindi kasi natin naintindihan. Binayaran na ni Kristo, pero Panginoon, kailangan pa rin po magbayad. I have to pay. Kaibigan, nilalapastangan po natin ng krus. Sabi po ni Jesus in John 19:30,
it is finished habang siya po nakapako sa krus. Hindi po niya sinabing, it is almost finished. Wala ka na kailangan gawin. All you have to do, put your faith in the finished work of Christ on the cross. Now, bakit po hindi ka na kailangan parusahan? Sabi po ng batas, you cannot be punished with the same sin twice. Ulitin po natin. You cannot be punished twice for the same crime. Or you cannot be punished the same sin twice. Hindi po pwede, hindi po ito hinahayaan o pinapayagan ng batas. Ilalo tikit ang Diyos. Kung may nagbayad na, hindi mo na kailangan magbayad. Kilalanin mo na lang yung nagbayad. Ibig sabihin, the more po na kinikilala natin, paano po natin kinikilala pagsang-ayon sa salita ng Diyos? Ibig sabihin, hindi po parusa ng Diyos itong mga nararanasan po natin. So, ang atin pong solution for tonight as we end, mainam po na sumang-ayon po tayo sa salita ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, pinagbayaran na ng kanyang buktong na anak ang lahat ng ating mga kasalanan at yung sistema at pamamagitan po ng pagbabayad ng kanyang buktong na anak ay higit pa sa sapat, sumang-ayon po tayo doon. Maniwala po kayo. Ibig sabihin, kung natapos na po sa krus ng Kalbaryo ang pagbabayad, wala ka na dapat bayaran. At dahil nga po dyan, sabi in Romans chapter 5 verse 1, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. At dahil po naniniwala tayo, sumasang-ayon tayo, magkaroon na po tayo ng pagbabago ng isipan. Hindi po kailanman pwedeng magalit sa iyo ang Diyos. Ikaw na isang mananampalataya. At paniwalaan po natin ang COVID-19, hindi po ito parusa ng Diyos sa inyo. At hindi po rin ito pamamagitan ng Diyos para kayo po ay kalapitin, paalalahanan. Uy, bumalik ka sa akin. Hindi po gagawin ng Diyos yun. At hindi po siya gagamit ng mga bagay na ganon. Ang tangi po niya pamamagitan at ginawa na po niya, binigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang tao po ay mapalapit sa kanya. Yun po ang kanyang pamamagitan. So bilang pagtatapos, bakit nagaganap po ito? May nagtanong sa akin because ito po ay kapahayagan po dahil sa bagsak na kalagayan ng ating mundo. Ika nga po, we live in a fallen world. So kaibigan, bilang pagsang-ayon, maniwala at maitatag po tayo sa katotohanan na hindi ka lang basta mahal ng Diyos. Ikaw ay sabihan mahal na mahal ng Diyos. At kapag naitatag po sa atin ang katotohanan ito, ibig sabihin, kapag na-establish po tayo sa kanyang ganap at sakdal na pagmamahal, anumang takot na kinakaharap po natin sa ngayon, anumang pong pangamba, wala po kayong magagawa. Ito po ay sadyang matutunaw, magugunaw, at mapapawi. Dahil alam mo, merong isang Diyos na mas makapangyarihan po sa COVID-19 na sadyang nagmamahal po sa inyo. Kaya nga po, ang totoo, yung antidote sa fear is God's perfect love. Now, the more po na naintindi mo, mahal ka ng Diyos. Hindi siya pwedeng magalit sa iyo dahil once upon a time may nagbayad na po ng inyong mga kasalanan at kilalanin po natin yon. So, the more po na kinikilala po natin ito, it gives so much appreciation sa pag-ibig at pagmamahal po sa atin ng Diyos. At bilang pagtatapos, you have to believe this. Once again, God's perfect love cast out fear. 1 John, chapter 4, verse 18. Pakatandaan po natin yan. Now, you have to remember this. God is not mad at you. Uulitin ko po, hindi po galit sa iyo ang Diyos. God is not mad at you. But with all reverence, sasabihin ko po ito. God is madly in love with you. And He is out there to protect you. Yun po ang puso ng Diyos para sa iyo. Why? Because mahal na mahal po kayo ng Diyos. Yun po ang katotohanan. Well, kaibigan, maraming salamat po for joining me. Once again, dito po yan sa ating Bible Study Online. Of course, at sa inyo na ating programang Solution. At bilang pagpapatuloy po sa ating programa, ito po yung panahon para tayo po ay manalangin. Alam kong ikaw ay nag-uumapaw ang iyong puso sa mga katotohanan natin na napag-aralan at natutuhan. Ang katotohanan po, ang sagot po sa ating katanungan is God mad at me? Hindi po galit sa iyo ang Diyos. But you have to believe this, God is madly in love with you. Ito po ang katotohanan. And He is out to protect you. Nandyan po siya para protektahan kayo. You have to believe this. At kaibigan, pwede ko po ba kayong anyayahan? Tayo po ay dumulog, magpasalamat sa Panginoon. Let's pray. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isa na naman pong edisyon ng aming programa kung saan ay patuloy niyo pong pinapagyaman sa amin ang inyong puso, ang tunay na tinitibok na yung puso. At ang katotohanan, ang katunayan, hindi po kayo nagagalit sa amin. Hindi niyo po kami pinaparusahan.
At the more po namin nauunawaan po ito dahil sakdal po ang inyong pagmamahal po sa amin. Anumang pong takot o pangamba meron kami sa ngayon, ito po ay pinapawi ng iyong pagmamahal. Dahil Panginoon, may panghahawakan kami isang napaka matuwid na pundasyon na pangyari po ang lahat ng ito dahil po sa mga tinapos na gawa ng aming Panginoon Hesukristo. Aming Diyos, dalangin ko po sa mga nanonood sa mga oras na ito. Alam ko pong samot-sari po ang laman ng kanilang puso, takot, pangamba. Pero dalangin ko po na maging sanhi itong aming mga pinag-usapan, itong aming mga pinag-aralan, O Diyos, para mapawi na po yung kanilang maling kaisipan. Kung sila po'y naniniwala na pinaparusahan mo sila o marahil ito po isang pamamagitan mo para tapakin sila, Panginoon, maging dahilan po at maging sanhi aming mga pinag-usapan para sila po yung magkaroon ng pagbabago ng kanilang isipan at makamit po nila, panghawakan po nila ang tunay na dahilan para mapawi po ang anumang takot. Sila po yung mapaniwala at maitatag sa katotohanan na kayo po ay ganap at sakda na nagmamahal sa kanila. Salamat po sa aming panahon, sa aming kalayaan na pwede kami mag-aral online. Salamat, Panginoon, sa programang Solution. Purihin ka, O Diyos, ito po aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, kaibigan, isa na naman pong edisyon ng programang Solution ang sumainyo ngayong araw na ito. At muli po maraming salamat once again for joining me. Dahil bukas po isa pang edisyon na ating pag-uusapan at pagyayamanin po yung ating mga pagtalakay sa napakayaman at nananaga ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. At muli po sa ating kinalakay sa ngayon ay panghawakan po natin. Marami pong verses, kaya lang po lang yung oras natin, pero ilan po dito at kilalaki natin sa ngayon sa biyang mapanghahawakan po natin. The more po na naintindihan natin ang New Covenant of Grace, maniniwala at maitatag po kayo na kailanman hindi ka pwedeng parusahan ng Diyos. Dahil ganun po niya kayo kamahal. At dahil pinarusahan na po sa katawan ng ating Panginoon Hesukristo ang lahat ng ating mga kasalanan, lahat ng ating karamdaman, sakit, lahat po na hindi mabubuting bagay, inako po na ating Panginoon. Of course, He did not deserve it. Dahil po, yun po ang tinatawag na biyaya para tayo po ay makamit po natin ang kanyang kaloob na biyaya. Purihin ng Diyos, napakabuti po niya. At sa mga panahon ito, bagaman tayo po ay nasa ating mga tahanan, patuloy po natin panghawakan ang katotohanan ng God is madly in love with you. I would say this with all reverence po sa Panginoon. Talaga pong mahal na mahal kayo ng Diyos. Kapag alam po natin yun, wala kang magagawa. Patawi yung mga takot. At ito'y binabalot, kagalahan at pagpupuli sa Diyos. Amen. So bukas po, ipagpapatuloy natin at huwag po kayo mawawala bukas. And of course, thank you so much for joining me. Salamat din kay Kuya Abes, ang ating technical director. And of course, maraming salamat po sa Panginoon sa kanyang patuloy na pagtuturo po sa atin. At bilang pagtatapos, panghawakan po natin ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, and that's you. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye.